tinatanong ko lang. Wala. Do you know you cannot enter the kingdom of God? Embroidered body. I don't believe in God either. Someone who is in higher spirit would tell you you're beautiful, but you make your body dirty. It doesn't matter naman po. Alam niyo yung hindi din pumapasok sa langit yung mga nangingialam sa buhay ng iba. Ito yung kwento ng isang babae na sumakay ng jeep and then merong isang matandang kumakwestiyon, bakit mo piniling maging ganyan? Nangangaral na hindi daw matatanggap sa langit, pumasok na itong about mga religion, paniniwala, kung sino nga ba ang totoong tatanggapin sa langit at hindi. Isang pag-uhusga na kung saan ang kaparehas mong tao ay sinasabihan mo na ikaw ay hindi mapupunta sa langit at represent sa pananalita mo na ikaw ay mapupunta at ang kausap mo ay hindi. Lagi kong sinasabi sa mga past videos natin na isang kamangmangan ang taong nakikipagtalo, mahilig makipagdebate, mahilig magpamuka sa isang tao sa mga diskusyong may kinalaman sa kasarian, paniniwala, politiko, kung sino ang boboto mo, kung sino ang ayaw mo, at sa reliyon. Tandaan nyo na walang nananalo kapag ang debate ay about sa mga bagay na yan. Dahil may kanya-kanya tayong pinaniniwalaan, may kanya-kanya tayong pinaninindigan. Once na pinamumukha natin sa taong kausap natin kung anong pinaniniwalaan natin, pinamumukha na rin natin sa taong yon na mali sila. At habang pinamumukha natin sa taong yon na mali sila, doon lalong ibinabalik sa atin ng kausap natin kung ano yung naramdaman natin dahil sa pagmamagaling natin, dahil sa paniniwalaan natin. So walang diskusyon na natatapos sa argumentong yan na sasabihin ng kausap natin na ay oo, tama ka. Dahil may mga paninindigan tayo pagdating sa mga usapin na yan. So yung nangyari dito kay ate na sumakay ng jeep and then nakita yung piercing or hikaw sa ilong. Siguro may mga ibang part pa na itong si Lola ay hindi na nakapagpigil ay kung ano na nasabi kay ate. Siguro kahit pag mga tattoo ang nakita niya, ganun rin ang magiging reaction niya. Pero lagi nating tatandaan guys na sa bawat paniniwala natin, inaral natin yan minahal natin kung ano mga pinaniniwala natin, lalong-lalo ng mga reliyon. Okay lang yan, kasi dyan natin makikita kung ano yung talagang hinahanap natin. Kung saan yung peace of mind na, ito tama to, dito talaga ako. Pero sana, habang humahaba ang panahon ng ating pag-aaral, kung anong gusto nating matutunan, gusto nating maramdaman natin, gusto natin kung saan tayo, wag na wag nating kakalimutan kung paano aralin yung respeto sa paniniwala ng iba. Kasi kapag alam mo kung ano ang respeto, kung alam mo kung paano ibigay ang respeto, hindi mo kinakailangan ipamuka sa ibang tao, sa kamag-anak mo, sa kaibigan mo, na mali sila at tama ka. Ano ba yung, kung meron kang isang bagay na tutunan, lalong-lalo na sa reliyon, bakit hindi mo ipamuka, isupalpal sa mukha ng mga tao sa mabuti mong gawa? Diba? Bakit hindi mo ipakita na, ganito pala kapag ganito ang reliyon? Ganito pala. Bakit hindi mo sila i-curious na anong meron sa loob ng reliyon mo para mapasok ako, para mahook ako, at kusa akong pumasok? Hindi yung, ito yung pinaniniwalaan mo, kukontrahin mo yung paniniwala ng iba. Hindi siya magandang gawi. At isa siyang bagay na malakas makabastos. Kahit pangit ang ginagawa ng isang tao at against kung ano sa pinaniniwalaan mo, unang-una, wala kang karapatan, walang karapatan ng kahit na sino na i-discriminate, pagsabihan, at sabihin hindi ka mapupunta sa langit kapag ginawa mo yan sa katawan mo. Sino ang totoong makakapagsabi ng totoong makakapunta sa langit? Tama rin naman sinabi ni ate. Ibinalik niya kay Lola na kayo ba totoong makakapunta ho kayo sa langit dahil sa mga ginagawa niyong pangingialam sa buhay ng ibang tao? Sino ang totoong makakarating sa langit? Ang nagdi-discriminate, nakikipaglaban sa kanyang mga paniniwala, o ang taong ginawa ang gusto niya at tinitignan ng mata ng ibang tao? Concern nga ba ang umiiral o discrimination? Ano ba yung pursigihin natin kung ano yung mga gusto nating paniwalaan? Ipakita natin sa mga tao na ito ang tama. Pero pagsabihan na hindi daw mapupunta sa langit at ugaling barbarian, sa mundong ito, kapag gumawa ka ng kamalian at meron kang pinupush ng mga reliyon, organisasyon, hindi lang pangalan mong nasisira, kundi
ang mga pinopromote mo kung bakit ka naging ganyan. Kaya aral natin kung paano rumispeto sa paniniwala ng iba. Kung hindi mo tanggap ang paniniwala ng iba sa pinaniniwalaan mo, matuto tayong aralin ang salitang respeto. Sa ganon, dahil sa respetong yan, natututo tayong igalang ang paniniwala ng iba. At hindi tayo nagiging bastos, hindi tayo nagiging mapanghusga na ayaw rin naman ng langit, na ayaw rin naman ng Diyos, na maging mapanghusga tayo sa kapwa, lalo-lalo na yung mga galing-galingan sa iba't ibang larangan.